Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating road trip reacts. At meron na naman tayong isang reaction dito sa binulgar ang Pogo at dami ng ari-arian. Ayon kay Congressman Fernandez, sinampulan. Ito ay si Chairperson Dan Fernandez, ginisa ang operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga ni Mayor Jing Capil. Niyaman na nito ni Jing Capil. Alright, number 2. Let's do watch guys and let's get it on. Alright. Alright, panoorin po natin guys. Let's go, let's go. Alright, let's go, let's go, let's go. Actually, kahit dun sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. No. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kami nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa Pogong ito. Baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Capil, ang list of canceled Pogos na sinabmit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Wow. Kung sila'y nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating... Mr. Chairman. Sige, Congressman. Since our resource person is requesting na tama naman siya bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee? Susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Capil, naintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Diba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayong mag-executive session. Pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nang gagaling itong problema ng Pogo. Kasi kung walang in cahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung anong responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita nyo naman po in any invitation nandito po ako, hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. With that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Capil, baka
ma-recall niya mamaya. Mr. Chair, nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair, Sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK, you have already taken the place, right? Yes, Your Honor. Ayun. So, hawak na nila yon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay foreigner, basically, that property will be in favor of the government. Yes, in relation to PORAC, I believe their BPLO is here. Attorney Sam, please identify yourself. Magandang hapon po, Chairperson, and sa lahat po ng nandito, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang tumatayo ngayon na BPLO ng PORAC Pampanga. Although I only recently assumed office on May 13, and although I can answer your questions based on records po on what happened before. And who's the BPLO prior to your assumption? Ang before my assumption po was an OIC po with the munisipyo. Yeah, what's her name? Or what's his name? Si Miss Cecil Teotuico po. Cecil Teotuico. Opo, she assumed office naman po from 2023 until I assumed po last May. However po, upon the happening po of the issuance of the business permits, subject business permits in question, ang OIC po at that time is Miss Emerald Vital. When was the business permit you're mentioning issued? With regards po to our subject, Lucky South 99, their first business permit po was approved around 2019 po. And how much did they pay for the issuance of the business permit? So you claim that you can answer for di ba? Wait lang po, we will just check the records lang po. Para isa lang yung effort nyo. Plus yung succeeding years, magkano binayad nila for the business permit? Successive years until sa hindi na nag-issue ng business permit si Mayor. Sir, based on records po, upon issuance noong 2019, ang nasa total po ng na-assess and nabayaran sa kanila is nasa 4,750 po. Kasi binase po siya sa capital po na Yan yung initial business permit. Yes po. Oh, and then on 2020, Opo, magkano? on 2020 naman po, ang binayad nila, grand total is around 4,050 po. 4,000. 2021. For 2021 po, sir, nasa around 10,005 pesos po. Wow. Then 2022. 22. Nasa 11,005 pesos po. And 2023. Opo, for the last permit po na issued in favor of them, around 15,405 pesos. 15. Tumataas naman pala ng 5,000. Anong nature ng business na in-apply nila sa inyo? Ba't kayo nag-issue ng business permit? Yung una po nilang in-apply na nature ng business ng 2019 is actually a BPO po, Business Process Outsource, para po siyang call center. So, nagbago ba sila na information through the years? opo. Anong sinabi nila naging nature ng business nila? From outsourcing po, from 2019 until 2019 po and 2020, the nature of business was outsourcing. But nung dumating po, in the outset of 2021, naging POGO na po siya. And saan nyo binibase yung pag-assess nyo ng business permit sa kanila? Sir,
On normal operations po, kapag nag-a-assess po kami ng renewal ng business, I mean, at this point po, we base it on the declared gross sales or receipts of the business. Correct. However, sir, I think upon this time po, nung nag-apply sila, ang na-declare po nila is no income kasi po yung in lieu of the 5% in lieu of all the taxes na binabayaran nga po nila sa national government po. Sa segue lang sandali kay Commissioner, Chairman Al, tama ba yun? Exempted sila from payment of local taxes? Yung mga pogos? Chairman, dapat po gross sales tax, nagbabayad pa rin sila sa local government. Ng ano po? Yung 5% po na binabayad nila in lieu of all other taxes, sa national po yon, sa BIR. Pero po sa local government, para po nakatutulong sila sa revenue ng local government, dapat po nagbabayad sila. Thank you. Ng So, business. para klaro. So, ang PAGCOR, may record ho na binabayad nila sa inyo, no po? Chairman, ang naibayad po ng Lucky South 99 doon po sa apat na taong may lisensya sila. Mahigit po 200 milyong piso eh. Ang ibinayad po sa amin. So ang ibig sabihin, Tax yun, tax na yan. po yung tax. Hindi pa, So, hindi yun yung income. Hindi po yun yung income. Pagka dahil 2% lang po kami doon, lumalabas po halos bilyon ang dapat na ipinasok nila. So, Ma'am BPLO, siguro, where I'm trying to go, no, yung organ revenues nyo na hinayaan nyo hindi nyo makolekta for how many years? Pag binabayad sa inyo, apat na libo lang. Based on record po, since they started as POGO, Then, from 2021 po until 2023. and fully operational yung Pogo Hub na yun. I cannot really answer that po kasi that was before my time. So, Mayor, balik ako sa iyo. Mayor Kapil, gano'ng katagal na kayong mayor po ng PORAC? From I assume July 1, 2019, bali 5 years na rin po. So, the entire time that yung Pogo was operating, kayo na po ang mayor. Yes, Your Honor. Humingi sila ng business permit, kayo na rin po ang nag-issue. Opo, Your Honor. And kahit minsan hindi sila pumunta sa office nyo para nagsabi na mag-ooperate po kami o nagpakilala yung mga principals nun. Actually, nagpunta naman po sa opisina natin. Saan nakilala nyo ho? Yes, yung Your Honor. operator ng Yes, Your Honor. Lucky South? Lucky South 99, Your Honor. Yes. And hindi kayo nagtaka na ang binabayad nila sa inyo ganun kaliit. Kasi ito sa surat nyo ngayon, proud kayo na from 300 something million na gawa nyo 1 billion ang income ng PORAC. Ang totoo po, dito sa Pogo, talagang minimal lang dun sa realty, dun kami nakakolect ng 6.2 million. Pero as a mayor po ng aming bayan, from 385 million na budget, ngayon, next year, almost a billion na po kami. Saan kayo nakakuha kanyo? Sa realty? 6 million? Yes, Your Honor. Sa Whirlwind, Your Honor. Sa Whirlwind, para sa yung assess ng kanilang RPT. RPT po, di ba? Yun na naman ang babayad nila para magbayad sa inyo na I think so, Your Honor. So, pero yung mas malaking ibabayad sa inyo, hindi nyo nasita. Kasi po, in lieu of the 5%. Hindi nga ho yan ang paliwanag. Kaya tinanong ko muna ho si Chairman Al Tenco
kung tama ho yung pagkakaunawa nyo na hindi sila dapat magbayad ng business permit. And ayon po sa PAGCOR, dapat mag-secure pa rin sila ng business permit. And narinig natin kung magkano ho ang binayad ng Lucky South. Lucky South na tinanggap nila for the past 4 years. 3 years. Iwanagin ko po, 3 years, ang total pong nakolekta namin sa kanila ay 240 million. Pero that includes po yung mga fines and penalties nila. Pero kung dun lang po sa basic revenue, ang naging revenue po nila sa 3 taon, 9 billion pesos. 9 billion? 9 billion. Dahil sa basic po, tinitingnan ko yung record ngayon, sa basic po, ang naibayad nila sa amin na regulatory fee, 182 million pesos. 2% po kami bumabase, so 182 million, you divide by 2%, lalabas po yun mga 9 billion pesos. Yun po ang diniklara nila sa PAGCOR na siyang naging revenue nila ng Lucky South 99 sa loob po ng 3 taon. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailan ka naupo bilang mayor ng PORAC? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng Pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, bari hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, Yeah. humingi lang sila ng building permit. Yes, Mr. Chair. As built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Diba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve? Nung pagpapatayo ng building, dinatnan mo na. Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements, and 2019 naman talagang legal po ang Pogo, kaya we approve, Mr. Chair. Yung from the time na nag-apply sila ng loan from our Sangguniang Bayan, and the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, di ba? Yes, Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon di ba? But hindi mo talaga siya pinadlock? Alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito and I would agree with you, no? Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, nakatayo na Nakatayo na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po, si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng Pogo doon. And even procure of buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property nung dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying di ba? Siguro po nung inabutan ko na,
approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po yun na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng pag-padlock? Based po sa syempre, I asked also my lawyers. Yung padlocking daw po kung halimbawa restaurant dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila lang kasi doon at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, Mayor Kapil, no? Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan after writing them a letter. There must be a... Alright guys, ayan, pakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video ni Rob Trip. And binulgara ang Pogo sa dami ng ari-arian ng mayor. Yan, mayor ng Porac, Pampanga ni si Jean Kapil. At maraming salamat sa panonood, pakinig dito kay Rob Trip, and see us again sa ating the next one. Alright, and peace out.